May mga bagay sa mundo na mas mabuting hindi na muling matagpuan. Mga bagay na minsang ginamit para sa kasamaan at kapag bumalik sa kamay ng tao, nagdadala ng kamatayan. Isa sa mga bagay na iyon, ang tinatawag ng ilan bilang kwaderno ng mga patay. Ayon sa mga lumang kwento, ang kwadernong ito ay pag-aari ng isang guro noong dekada 60, isang guro na nasira ng bait matapos mamatay ang kanyang buong klase sa isang sunog. Bago siya nawala, iniwan niya ang isang lumang notebook, kulay itim, may mga pahinang dilaw at amoy abo. At sinasabing, sino mang isusulat mo roon ay mamamatay bago pa sumikat ang araw. Maraming taon ang lumipas. Naging alamat na lamang iyon hanggang isang araw, isang estudyanteng babae ang nakatagpo ng lumang notebook sa library ng isang paaralan sa Bulacan. Ang pangalan niya ay Mira de la Peña, honor student, tahimik at kilala sa pagiging masunurin. Ngunit isang gabi, habang nagre-research para sa kanyang project, napansin niyang may nakasiksik na lumang notebook sa pagitan ng mga encyclopedia. Kakaiba ito, luma, nangingitim, at may nakaukit na salitang, "Huwag buksan." Hindi niya pinansin iyon, ngunit sa kagustuhang magamit ang libreng papel, binuksan niya. Walang laman ang unang pahina, pero sa loob may mga pangalan na tila nasulat na noon pa. Elena Santos, Cesar Di Maunahan, Father Reyes. Lahat ay may petsa sa gilid, at lahat ng petsang iyon ay may iisang salita sa dulo. Patay. Naramdaman ni Mira ang lamig na dumaan sa kanyang katawan. Pero dahil gabi na, dinala na lang niya ang notebook pa uwi. Hindi niya alam, iyon na pala ang simula ng isang bangungot. Kinabukasan, habang nag-aayos sa klase, nainis siya sa kaklase niyang si Arvin. Arogante, palaging nangaasar. Sa sobrang inis, isinulat niya sa notebook ang pangalan nito, Arvin Cruz. Sa tabi idinagdag niya ang biro, sana mawala ka na lang. Pagkatapos, nakalimutan na niya iyon. Kinabukasan bumungad sa buong paaralan ang balitang ikinagulat ng lahat. Si Arvin, natagpo ang patay sa gilid ng highway, wasak ang ulo matapos mabundol ng sasakyan. Walang nakasaksi, walang CCTV. Ngunit ayon sa pulis, kagabi pa raw ito nangyari. Halos sabay ng oras na naisulat ni Mira ang kanyang pangalan. Hindi niya alam kung anong iisipin. Coincidence lang ba? Hanggang sa sumunod na gabi, sinubukan niyang muli. Isinulat niya ang pangalan ng lalaking nagnakaw ng cellphone niya dati. Kinabukasan, nakita niya ito sa balita, binaril sa isang holdapan. Sa parehong araw, sa parehong oras, nangilabot si Mira. Naramdaman niyang hindi ito biro. Nagsimula siyang matakot sa notebook na iyon, ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang kasiyahang bumabalot sa kanya. Lalo na nang maisip niyang pwede niyang gamitin ito laban sa mga taong nanakit sa kanya. Mula noon gabi-gabi, nagsusulat siya ng pangalan. Mga kaklaseng nambubuli, kapitbahay na tsismosa, guro na mahigpit, isa-isa silang namamatay. At sa bawat pahina, naririnig niya ang boses mula sa dilim. Mahinang tinig na bumubulong. Isulat mo pa. Hanggang isang gabi, napansin niyang paubos na ang mga pahina. At sa pinakadulo, may nakasulat ng hindi niya isinulat. Mira de la Peña, bukas, alas 12. Nataranta siya. Sinubukan niyang punitin ang pahina, sinunog niya ang notebook, itinapon sa ilog. Pero kinabukasan, naroon pa rin ito sa ibabaw ng kanyang mesa, tuyong-tuyo, walang marka ng apoy. Bukas na bukas raw ang huling pahina, nakasulat pa rin ang pangalan niya. At sa ibaba, bagong salita, "Handa ka na ba?" Tumakbo si Mira sa simbahan. Hinahanap niya ang pari, pero ang nagsalubong sa kanya ay si Father de la Cruz, isang matandang pari na dating pari sa parehong eskwelahang iyon. Nang makita ang notebook, bigla itong nanginig. Ayon sa kanya, iyon daw ang parehong kwaderno na pag-aari ng dating guro, si Maestra Teresa Aguilar, ang guro na sinunog ang sarili matapos mamatay ang kanyang mga estudyante sa apoy na siya mismo ang nagsimula. Sabi ng pare, bawat pangalang nasusulat roon ay inaalay ng kaluluwa ng nagsulat. At kapag napuno na ang mga pahina, babawiin ng espiritu ang katawan ng sumulat bilang kabayaran. Nang gabing iyon, desperado si Mira. Sinubukan niyang hindi matulog. Sinubukan niyang takpan ang notebook, itapon, ipako sa pader.
Pero eksaktong 12:00, narinig niya ang boses mula sa labas ng bahay. "Mira, isulat mo ako." Pagbukas niya ng pinto, walang tao. Ngunit sa gitna ng kalsada, may nakatayong babae na kaputi, sunog ang muka at may dalang lumang notebook. Lumapit ito, mahinang nagsalita, "Hindi ka na makakatakas. Isa ka na sa amin." Kinabukasan, natagpuan ng kanyang mga magulang si Mira sa silid. Walang malay, nakahiga sa gitna ng mga abo. Sa tabi niya, nakabukas ang notebook. At sa pinakabagong pahina, malinaw ang nakasulat, "Mira de la Peña, patay." Muling dinala ng mga awtoridad ang notebook sa himpilan. Ngunit nang buksan nila iyon para sa investigasyon, napansin nilang may panibagong pangalan na nakasulat. Ang pangalan ng pulis na humawak ng ebidensya. Kinabukasan, natagpuan itong patay, aksidenteng nahulog daw sa hagdan ng presinto. Mula noon, wala nang nagtangkang buksan muli ang notebook. Ipinailalim ito sa ebidensya ng PNP, ngunit ilang linggo lang, bigla itong nawala. Walang bakas kung sino ang kumuha. Ang sabi ng mga custodial officer, isang babae raw ang kumuha, tahimik, nakaputi, at sunog ang balat. Walang nakapansin kung saan ito nagtungo. Hanggang ngayon, may mga balitang sa mga lumang library, may mga notebook na biglang lumilitaw sa mga mesa, kulay itim, walang pamagat. At sa unang pahina, may nakasulat na maikling paalala, isang pangalan lang ang kailangan. Kaya kung sakaling makakita ka ng isang lumang notebook na walang may-ari at naramdaman mong parang tinatawag ka nitong magsulat, huwag kang magpadala. Dahil sa sandaling maisulat mo ang isang pangalan, isa lang ang kasunod. Isang tinig na mula sa dilim bubulong sa iyong tenga at magsasabi, "Ngayon, pangalan mo naman ang isusulat ko." At sa puntong iyon, huli na ang lahat. Dahil ang kwaderno ng mga patay ay muling may bagong pahina na kailangang punuin.